Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na hindi minadali ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang minadalian niya ay ang paglilibing nito. Hati naman ng mga senador kung patay na nga ba ang reklamo o kung pwede pa itong buhayin. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Justice for the people! Protesta ang isinalubong ng iba't ibang grupo. Isang araw pagkatapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 19 na senador ang bumoto pabor dito, kabilang si Senate President Cheese Escudero. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Nagpasaring pa si Senadora Amy Marcos nang ipaliwanag ang kanyang boto. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Naging tagabantay na lamang sila nang humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Bumoto rin pabor sa pag-archive si Senador Erwin Tulfo pero may hamon siya sa bise. Ang boto kong ito ay hindi para iabsuelto si VP Sara Duterte. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. 4 naman ang hindi pumabor na i-archive ito. Sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senadora Riza Ontiveros at mga miyembro ng mayorya na sina Senador Kiko Pangilinan at Senador Bam Aquino. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang Articles of Impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Hintayin lang ang final decision. Kung tutuusin, kung hinintay lang natin ang final decision, hindi tayo nagpasya at wala tayong ginawa na mga hakbang out of respect dahil nga pending pa. Wala tayong nilabag sa pagiging immediately executory ng desisyon. Kaya kataka-taka kung bakit kailangan magkaroon ng archiving. Nag-abstain naman si Senador Panfilo Lacson. I would rather wait, not preempt, the final ruling of the High Court. In-archive ito ng Senado alinsunod sa ruling ng Korte Suprema na null and void ang Articles of Impeachment sa simula pa lamang dahil labag ito sa 1-year bar rule at may mga hindi nasunod sa proseso ng Kamara. Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabing ng archive ang Articles of Impeachment? Ayon sa ilang senador, para itong itinabi na pwedeng ilabas o buhayin muli. Pero para naman sa iba, mistulang patay na ang impeachment. I know for a fact, once it is archived, it is dead. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead.
in effect because it's in the archive. But sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag in-archive, kahit hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun eh. Ang pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment, binatikos ng ilang kongresista. Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Nakakahiya ang desisyon ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. These senators will go down in our Philippine history as cowards, no? Mga senaduwag. Tinawag naman ni House Speaker Martin Romualdez na paglilibing ang naging hakbang ng senador. Hindi raw ang paghahain ng impeachment ang minadali, kundi ang paglilibing nito. Ayon kay Romualdez, aktibo pa ang kaso at hiningan pa ng korte ang mga respondent na kanilang tugon sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Pagpuna pa ni Romualdez, binato raw sila ng mga personal na pag-atake at akusasyon at pangmamaliit sa kanilang constitutional duty para palabasing paglalaro lang ito sa kapangyarihan. Hindi lang daw ito unfair, kundi mapanganib din dahil pinahihina nito ang tiwala ng publiko sa checks and balances sa isang demokrasya. Pinalagan din ng ibang kongresista ang payag ng ilang senador na pamumulitika at pagkontra lang kay Duterte ang impeachment. The family name is just accidental. Alam po natin yan at kailangan po as public officers, we need to make ourselves accountable. Ano nga ba ang susunod na hakbang ng Kamara? Antayin po muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin, hindi pa po tapos yung laban. Tuloy rin daw ang paghahanda ng kampo ng bise. Kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Ayon sa bise, kailangang respetuhin ang desisyon ng Senado. Kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.